sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sabi nila ang pag-ibig ay bulag. Pero sa kaso ko, ang pag-ibig ay may presyo. At ang presyong yon ay ang aking kaluluwa. Papadudot ako si Colleen, isang masugid ninyong subscriber mula sa Taytay Rizal. Maganda, bata at higit sa lahat ang iba. Sa mata ng lipunan, ako ang kontrabida. Ang linta, ang sumira sa isang tahimik na tahanan. Pero sa loob ng mga bisig ni Luke, ako ang reyna. Si Luke ay mayaman, makapangyarihan at may asawa, si Tanya. Hindi mahinhin si Tanya, hindi siya ang tipong iiyak lang sa sulok. Madalas niya akong lusubin sa kondo na binabayaran ni Luke. Colleen, hayop ka? Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Sigaw niya habang kinakaladkad ako sa buhok isang gabi. Pero hindi ako nagpatinag. Nginitian ko siya habang dumadanak ang dugo sa labi ko. Tanya, hindi mo ba naiintindihan? Hindi kita kailangang ibalik sa isang taong ayaw nang manatili sa iyo. Sa akin siya masaya. Yon ang naging laro namin sa loob ng 2 taon. Lusob, sabunutan, hiyawan, akala ko ay hanggang doon lang ang tapang niya. Akala ko ako ang palaging panalo dahil sa dulo ng gabi ay sa akin pa rin natutulog si Luke. Dumating ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya ni Luke. Isang magarbo at seryosong event. Pinit akong sumama, suot ang pinakamahal kong gown. Para ipangalandakan na ako na ang bagong reyna. Pero doon ako nagkamali, Papa Dudut, sa gitna ng ballroom habang hawak ko ang baso ng champagne. Lumapit si Tanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanabunot, sa halip ay may hawak siyang remote. Biglang bumuka sa mga malalaking screen sa paligid. Doon bumalandra ang mga malalaswa kong video. Ang mga record ng usapan namin ni Luke. Kung paano namin pinagtatawanan ng pamilya niya. At ang mga dokumento ng bawat pisong ninanakaw ni Luke sa kanilang conjugal funds. Para lamang ibuhos sa luho ko. Ito ang babaeng sinasamba ninyo. Malamig na sabi ni Tanya sa mikropono. Isang basura. Pinagtinginan ako ng lahat. Ang mga dating ngumingiti sa akin ay nagpakita ng pandidiri. Naramdaman ko ang bawat titig na parang balisong na tumatarak sa balat ko. Tumakbo ako palabas, luhaan, wasak ang pagkatao. Inasahan ko na iiwan ako ni Luke pagkatapos ng kahihiyang yon. Pero laking gulat ko nang kinabukasan ay nandun siya sa tabi ko. Colleen, huwag kang mag-alala. Bulong niya habang hinahaplos ang buko. Wala na sila. Hindi ka nila guguluhin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nagpunta na sila sa ibang bansa. Sa London. Sabi ni Tanya, ayaw na niyang makita ang mukha ko. Isinama niya mga bata. Malaya na tayo. Noong una'y gumaan ang loob ko na wala ang mga text ni Tanya, na wala ang mga paglusob niya, na wala ang mga bata na dati tumatawag kay Luke para magmakaawang umuwi na siya. Nanahimik ang mundo. Pero yun pala ay ang katahimikang bago ang unos. Lumipat kami sa isang malaking mansyon sa labas ng syudad. Malayo sa mapanghusgang mata ng mga tao, pero doon nagsimula ang kababalaghan. Isang gabi ay nagising ako dahil sa tunog ng tumatalbog na bola. Galing yon sa itaas,
sa bakanting kwarto na dapat sana ay para sa mga anak ni Luke kung bibisita sila. Pag-akyat ko ay nakita ko ang isang maliit na bolang pula na gumugulong patungo sa akin. Ang bolang yon ay nakita ko yon sa Facebook post ni Tanya noon. Paborito yon ng bunso nilang si Nathan. Luke, tawag ko. Pero mahimbing ang tulog ni Luke. Pagbalik ko sa kwarto ay may amoy ng nabubulok na karne na tila nanggagaling sa ilalim ng kama. At sa salamin ng banyo ay may nakasulat gamit ang lipstick, ang paboritong shade ni Tanya. Sa amin pa rin siya. Nagulat ako at kinabahan, pero hindi ko na yon inisip dahil nakita ko yung lipstick sa ilalim ng lababo. Naalala ko na niregaluhan ako noon ni Luke ng lipstick pero hindi ko ginamit kasi hindi naman yon ang paborito kong shade. Biro ko pa nga sa kanya noon na baka talaga kay Tanya niya ireregalo ang lipstick. Pero hindi nito tinanggap kaya binigay na lamang ni Luke sa akin. Isa na lang ang tanong ko sa aking isipan. Sino ang nagsulat noon? Bigla ko naalala na may sakit pala akong sleepwalking. Baka siguro ako ang nagsulat noon sa salamin. Pero papadudot kahit anong deny ko. Hindi pa rin mawala noon ang takot ko. Kaya nagdasal na lamang ako noon sa Diyos para payapain niya ang kalooban ko. Akala ko ay sapat na ang mga dasal para mawala ang takot ko. Hindi pala. Nagsimula akong makakita ng anino. Isang babaeng mahaba ang buhok na palaging nakatayo sa dulo ng pasilyo. May hawak na 2 maliit na anino sa magkabilang kamay. Umiiyak sila, hindi tunog ng tao, kundi tunog ng hanging dumadaan sa butas ng karayom. Hindi sila nagpunta sa London, nararamdaman ko yon. Isang araw habang wala si Luke ay hinalughog ko ang opisina niya sa basement. Doon ay nakita ko ang isang itim na bag. Sa loob noon ay ang mga passport ni Tanya at ng mga bata. Bakit narito ang mga passport nila kung nasa ibang bansa sila? Hinukay ko ang garden sa likod ng bahay kung saan ay palagi nakatitig si Luke habang nagkakape. Doon sa ilalim ng mga bagong tanim na rosas ay nakita ko ang isang piraso ng tela. Isang baro na may print ng Mickey Mouse. Paboritong damit ni Nathan. At sa ilalim pa nun ang buhok ni Tanya. Isang tumpok ng buhok na nakadikit pa sa bahagi ng anit. Kulin, anong ginagawa mo rito? Halos tumalon ang puso ko sa lalamunan ko. Nakatayo si Luke sa likuran ko. May hawak na pala. Ang kanyang mukha ay hindi na gwapong lalaking minahal ko. Ang kanyang mga mata ay parang 2 itim na butas. Walang emosyon at walang buhay. Pinatay mo sila? Bulong ko. Luke, pinatay mo ang sarili mong pamilya? Tumawa siya, isang tawang nakakapangilabot. Ginawa ko yon para sa atin, Kulin. Sabi mo ay gusto mo silang mawala. Sabi mo ay pagod ka na sa panggugulo nila. Ngayon ay wala na sila, tayo na lang. Baliw ka, gusto ko nang umalis. Sigaw ko at nagtatakbo ako patungo sa pintuan. Pero mabilis siya, papadudot. Nahablot niya ang buhok ko at kinaladkad ako pabalik sa loob ng bahay. Wala nga alis, Kulin. Dito ka lang. Dito tayo habang buhay. Kasama sila. Ikinulong niya ako sa basement. Gabi-gabing naririnig ko ang kalmot sa pader. Nararamdaman ko ang malamig na hininga ni Tanya sa liig ko. Na tila ba sinasabi niyang kasalanan mo ito, kasama ka namin sa impyernong ito. Isang gabi ay pumasok si Luke na may dalang kutsilyo. Hindi ka na masaya, Kulin? Nakikita ko sa mga mata mo. Siguro ay mas mabuti kung isasama na lang kita sa kanila para buo na tayong muli. Sa gitna ng takot ay biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Hindi na ako natatakot sa multo ni Tanya. Sa katunayan ay nararamdaman ko ang presensya niya sa likuran ko. Hindi niya ako sasaktan, tinutulungan niya ako. Nang sumugod si Luke ay biglang namatay ang ilaw. Isang malakas na tili ang umalingaw-ngaw sa buong basement. Isang tili na hindi galing sa akin at naguluhan si Luke. Tanya?
Tanya, tumigil ka! Sigaw ni Luke habang iwinawasiwas ang kutsilyo sa hangin. Sa dilim ay nakita ko ang pagkakataon. Dinampot ko ang isang mabigat na estatwa sa gilid at buong lakas na inihampas sa ulo niya. Natumba siya, hindi ako huminto at kinuha ko ang kutsilyo na nabitawan niya at sa ilalim ng gabay ng mga aninong nakapaligid sa amin, itinara ko yon sa dibdib niya. 1, 2, 3 hanggang sa tumigil ang paghinga ng halimaw. Nakahandusay ako sa sahig at punong-puno ng dugo. Sa aking paligid ay nakita ko silang tatlo. Si Tanya, si Nathan at ang panganay nilang si Sofia. Hindi na sila nakakatakot, malungkot ang kanilang mga mata. Tumango si Tanya sa akin bago sila unti-unting naglaho sa liwanag ng sumisikat na araw. Nabuhay ako pero alam ko na habang buhay kong dadalhin ang markang ito. Hindi lang ako ang kabit na nakaligtas. Ako ang babaeng naging saksi sa kadiliman ng tao. At ang tanging naitira sa isang pamilyang winasak ng maling pag-ibig. Samantala hindi ako tumakas, paano ako tatakas kung ang buong paligid ko ay sementeryo na? Tinawagan ko ang mga pulis. Dumating sila na may kasamang nakakasilaw na mga ilaw at mabilis na usisa. Self-defense, sabi ng abogado ko. Kahit sino ay lalaban kung papatay na sila ng isang psychopath. Nakuha ng mga otoridad ang mga labi ni Tanya at ng mga bata sa ilalim ng garden. Ang balita ay sumabog sa ilang tabloid noon. Mayamang business executive pinatay ang pamilya bago napatay ng kabit. Doon ko nalaman ang mas masakit na katotohanan. Hindi lang basta pinatay ni Luke si Tanya. Pinahirapan niya ito at ang mga bata. Hindi ko kayang isipin ang huling sandali nila sa kamay ng sarili nilang ama. Pinalaya ako at itinuring akong biktima. Pero sa tuwing titingin ako sa salamin, ang nakikita ko ay ang babaeng naging mitsa ng lahat ng ito. Kung hindi ako pumasok sa buhay nila ay buhay pa kaya sila? Lumipat ako sa isang maliit na apartment sa kabilang panig ng syudad. Sinubukan kong magbagong buhay, nagpalit ako ng pangalan, nagpakulay ng buhok at nagsuot ng malalaking salamin. Pero ang katahimikan ay kaaway ko pa rin. Isang gabi habang nagluluto ako ng hapunan ay nakarinig ako ng mahinang tawa. Isang tawa ng bata. Nathan, bulong ko. Tumingin ako sa ilalim ng lamesa, walang tao. Pero may nakita kong bakas ng basang paa. Maliit na bakas tila galing sa isang batang kakatapos lang maligo. Ang bakas ay patungo sa kwarto ko. Sinundan ko ito ng may halong kaba at pangungulila. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko ang aking kama. Maayos ang pagkakalatag nito. Pero sa gitna ng unan ay may nakapatong na isang piraso ng papel. Isang drawing ng isang pamilya. Isang tatay, isang nanay at 2 anak. Pero ang mukha ng tatay ay binura ng itim na krayola hanggang sa mabutas ang papel. Hindi sila lumisan, hindi sapat ang pagkamatay ni Luke para matahimik ang kanilang mga kaluluwa. Anong gusto ninyo sa akin? Sigaw ko sa hangin. Patay na siya, pinagiganti ko na kayo. Biglang humangin ang malakas sa loob ng saradong silid. Ang telebisyon sa sala ay kusang bumukas. Static lang ang nakikita sa screen, puti at itim na mga tuldok na sumasayaw. Pero unti-unting nabuo ang isang imahe. Ang mukha ni Tanya. Hindi na siyang duguan at nakakatakot na multo sa basement. Ngayon ay maayos ang itsura niya. Suot ang damit na suot niya noong gabing ipahiya niya ako sa event. Pero ang kanyang mga mata ay walang hanggan ang kalungkutan. Kulin? Narinig ko ang boses niya. Hindi sa tenga ko kundi sa loob ng utak ko. Hindi sapat ang dugo niya para mabura ang sakit. Anong kailangan ko pang gawin? Pagmamakaawa ko habang nakaluhod sa sahig. Ang katotohanan, sabi niya. Ang perang ninakaw niya, ang mga ari-ari ang kinuha mo. Hindi yan sa'yo. Naintindihan ko na.
Kahit pumatay si Luke, ako ang nakinabang sa mga huling taon ng buhay niya gamit ang perang dapat ay para sa kinabukasan ni Nathan at Sofia. Ang bawat designer bag ko, ang bawat alahas, ang kondo, lahat yon ay galing sa pawis at karapatan ng pamilyang pinatay niya. Sa loob ng sumunod na linggo ay ginawa ko ang nararapat. Ibinenta ko ang lahat ng ibinigay sa akin ni Luke. Ang lahat ng perang naipon ko sa bangko ay inilipat ko sa isang trust fund para sa mga batang biktima ng domestic violence. Sa pangalan ni Nathan at Sofia. Ang natirang ari-arian ni Luke ay napunta sa akin bilang beneficiary ay ibinigay ko sa mga kapatid ni Tanya na naiwan. Wala kong tinira sa sarili ko, ni isang kusing. Bumalik ako sa pagiging mahirap sa pagtatrabaho bilang isang simpleng encoder sa isang maliit na opisina. Isang gabi, pagkatapos kong ilipat ang huling sentimo sa foundation ay bumalik ako sa aking apartment. Pagod na pagod ako pero magaan ang pakiramdam. Humiga ako at pumikit. Naramdaman ko ang paglubog ng kama sa aking tabi na tila may umupo doon. Hindi ako natakot, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nandun si Tanya, nakaupo siya sa gilid ng kama ko. Sa likuran niya ay nakasilip ang dalawang bata. Nakangiti na sila ngayon. Hinawakan ni Tanya ang kamay ko, ang lamig niya ay hindi na nakakapangilabot. Ito'y parang yelo na nagpapakalma sa nagniningas kong konsensya. Salamat, bulong niya. Yon ang huling beses na nakita ko sila. Sa ngayon ay tahimik na ang buhay ko. Wala na mga anino, wala nang amoy ng nabubulok na karne. Pero tuwing gabi bago ako matulog ay palagi kong tinitingnan ang drawing na iniwan ni Nathan sa unan ko. Pinalaminan ko yon at itinago sa tabi ng aking higaan. Hindi ako kailanman mapapatawad ng lipunan. At marahil ay hindi ko rin mapapatawad ng sarili ko sa pagiging kabit. Pero sa gitna ng dilim at karahasan, natutunan ko na ang tunay na paglaya ay hindi nakukuha sa pagpatay sa kalaban, kundi sa pagtanggap ng pananagutan sa mga kasalanang nagawa natin. Malaya na ako kay Luke, malaya na rin ang pamilya niya, at sa wakas kahit papaano ay malaya na rin ako sa sarili ko. Papa Dudut, ito lamang ang kwentong maibabahagi ko sa inyo. Sana'y mapili po ninyong itampok sa inyong channel at sana'y magsilbing aral po ito sa nakakarami. Hanggang sa muli, lubos na gumagalang, Kulin. Mga ka-online, ng kwento ni Kulin, Luke at Tanya ay isang madilim na salamin ng realidad na nag-iiwan ng mga mahahalagang aral tungkol sa moralidad, pananagutan at pagbabayad sala. Una, ang maling pag-ibig ay may kasamang sumpa. Ipinapakita ng kwento na ang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng luha at pagdurusa ng iba ay hindi kailanman magbubunga ng tunay na kaligayahan. Ang relasyon ni Kulin at Luke ay nagsimula sa panlilinlang. Kaya naman nauwi ito sa karahasan at trahedya. Ang paraiso na inakala ni Kulin ay isa palang piitan na puno ng takot. Ikalawa ay hindi may tatago ng yaman ang halimaw sa loob ng tao. Si Luke ay simbolo ng kapangyarihan at yaman, ngunit sa likod ng kanyang maskara ay isang mamamatay tao. Ang aral dito ay huwag magpapadala sa panlabas na anyo o material na bagay. Ang tunay na pagkatao ay nakikita sa kung paano mo itinuturing ang mga taong pinakamalapit sa iyo, lalo na ang iyong pamilya. Huwag din natin kakalimutan na ang karma at konsensya ay hindi natutulog. Bagamat napatay ni Kulin si Luke bilang pagtatanggol sa kanyang sarili, ang multo ni Tanya at ng mga bata ay nagsilbing simbolo ng kanyang konsensya. Ipinapaalala nito na kahit takasan natin ang batas ng tao ay hindi natin matatakasan ang bigat ng ating mga maling desisyon. Ang bawat kilos natin ay may karapat-dapat na pananagutan. Sa huli ay may pag-asa sa gitna ng pagkakamali. Gaano mang kalaki ang pagkakamaling nagawa mo ay may kakayahan kang magbago at bumawi. Ang buhay ay patuloy na pag-aaral
At ang mahalaga ay ang matutong tumayo at gumawa ng tama pagkatapos ng isang madilim na kabanata. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po